mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang Mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Friday. Masayang Friday sa inyo lahat. Masayang Friday. Nason? Masayang Friday, Jen, at sa lahat ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa ibayong dagat na lagi nakasubaybay at nag-aantabay sa Saganang Mamamayan. Lagi po kayong welcome sa programang ito. Ayon, at siyempre po, inabangan yung lahat, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po ng Friday. Opo. Friday, ha? Yes po. Kasi baka akala nila hindi live ito. Live na live tayo, Sen. Sa inyong lahat, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na palaging nakasubaybay at naghihintay ng mga ilang bagay na ating tatalakayin, makakatulong po sa kanilang pamumuhay at sa mga issues na may kinalaman sa kanilang buhay. Lakas po makatawag ng pansin ng stripes yung pula, Sen. Parang gusto nyo iwanan yung jacket. Wala ba, di ba dalawa yan o tatlo? Kasi pambabae yata ito eh. Hindi ho. O panglalaki talaga. Panlalaki ho talaga yan. Oo. Meron akong isa doon sa sasakyan. Ang problema, masyadong makapal. Naiinitan ako. Ay, okay ho yan. Tsaka ganda ng stripe na red eh. Kaya malungkot si Nelson. Napalibutan sa atin dalawang naka-jacket. Ako naman hindi nagja-jacket dahil may mataas na heat index ngayon, Sen. Oo nga pala. Nakita mo kung Bigla tuloy ako paano. po nagpaypay. 44 degrees Celsius, mga kababayan. Magaling mag-justify talaga ito. Opo, Cotabato City. Isip-isipin mo naman. Parang tuloy tayo dalawa pa nagkamalisin eh. Mali kayo sinot. Political analyst yan eh. Opo. Huwag mo lalabanan yan. Kahit pa sa yung pagkaganda-ganda ng jacket natin pareho. Bababa tayo ng heat index. Index. Hindi, babalita lang natin, Sen, kasi baka nagtataka Oo sila nga kung pala. bakit napakainit eh. Cavite City, 42 degrees Celsius daw po tayo. Cotabato, 44 degrees Celsius. Dito sa Pasay, 39. Wow. Grabe. At dito sa Quezon City, sa Science Garden, 37. Aha. Yung 36, 33, O, kaya mainit na yan eh. Justified pa rin ang jacket natin. Oo, pwede pa. Quezon City eh, di ba? Opo. Medyo 37? Apo. Opo, Oo, hindi 37 pa naman degrees masyado Celsius. ano yun. Dito naman sa studio ay mga Hindi O, tayo problema. naman ay 21 dito 21 eh. degrees. Opo. Aha. Kaya okay naman mag-jacket dito. Ayan. Ayun. Ay, pero teka lang, Sen. Balitaan nyo kami bagay mga pang good news muna tayo. Yung inyong... Anong good news ang may babalita ako sa'yo? Hindi, di ba? Akala ko nung Webes po, Sabado at Linggo, pinuntahan nyo yung inyong mga pananim eh. Di ba? Di ba naikwento ko na yon? Hindi po. Sabi nyo, ano pa lang eh. Napuntahan ko. Oo. Kaya lang nakalimutan kong ibigay yung mga video stills para Sayang sana naman, oo. ano na medyo yung iba na itanim na, yung iba medyo tumubo na. Opo. Kasi merong dapat mauna kasi. Oho. Yung karamihan doon ay nakabalot pa ng plastic yung mga plant eh. Alam mo kung bakit yung mga plots na ano yun eh parang rectangular eh. Oho. Kailangan pala lalagyan mo ng plastic yung plots. Ano to, Sen? Lettuce po ito? Lettuce hindi? Hindi, iba na ibang ano tayo. ibang high value crops ito. Okay. Opo. Meron tayong talong, meron tayong ampalaya. Yung ampalaya lalagyan pa ng balag Ng eh. balag, opo. Meron tayong dalawang klaseng sili yata yun. May kalabasa, ayan. Nako, oho. Ngayon, nakita ko yung mga plastic, may mga butas-butas, dun itinanim yung binhi. Sabi ko, bakit may butas pa? Opo. Ay, bakit may plastic? Oho. Para yung damo po ay mamatay. Ganun Hindi siya pala. kasi wala siyang hihingahan eh. Opo. Mamamatay pala yung damo. Kaya malayang tutubo ngayon. Sisibol yung itinanim Talagang natin. tinanim, oho. Walang kaagaw. Kaya lang alam mo, dahil sa init, Yun na nga binabanggit po yung heat Kaya index. ko naalala, Sen, oho. Nakalaban naman kasi yung patubig, yung solar. Opo. Naalala mo yung dati na nagtanim ako. Oho. Ayaw ko na magtanim ng ganitong panahon kasi talagang mamamatay. init. Dahil wala nga, Sobrang init, opo. hinintay ko yung tagulan. Okay. Nakadali ako ng konti, Tumubo, ang gaganda. Oho. Ang problema, nung sumunod na buwan, napalakas ang ulan, binahala. Lumobra naman. Hindi kontrolado eh. 1 week pa lang na nakapag-harvest. Ganon. Ang ang buhay nung itinanim ko, 3 to 4 months eh.
Aha. Ang laki sana nung nang naibenta natin. Ganansya sa Pang ano rin, pagkain ng mga tao. Oo. Kaya ang ginawa ko ngayon, nagsikap ako na makapagpundar tayo ng solar. Aha. So Okay. ngayon, umaga't hapon. Ano tubig po? Yung pump. Solar power pump. Oo, power okay. pump na malakas. Opo. Ngayon, meron siyang drainage canal. Ayun. So ngayon, masipag naman yung mga tagabantay doon. Aha. Sabi ko, pagtiyagaan nyo na. Aha. Umaga't hapon. Kaya medyo nakakalaban tayo sa init. Eh, May awa ang Diyos, Jen, pagka tayo nag-harvest, Ulad na, oh. sasama ko kayong dalawa. Ayun, maganda yan. At yung pala, maano ka, sasaya ka talaga pag Ayoko nakita mo naman. Kaya nga po, yung saya, Sen, para mo rin makikita kapag nabigo ang isang magsasaka. Di ba? Kung masaya siya, umanin na maganda. Yun nga, konti kabaliktaran lang. naman. Kabaliktaran naman ang sitwasyon, damdamin ng isang magsasaka kung siya'y nabigo sa kanyang mga pananim. Sen, di ba? Kamukha nung sabi ko nga sa'yo, 1 week pa lang, talagang binahan eh. Binahan Opo. na. Wala akong Ah. malungkot. Yun nga po. Malungkot talaga. Ito, ibabalita ko na rin sa inyo, Sen, dahil ayon sa mga agricultural analyst at expert, sa late 2026 ay meron daw super El Nino. So, this year yan, ha? This year, bandang huling bahagi. Oh, dapat So, napaghandaan na yan. fourth quarter. Yes po. Matindi daw tag-init. At, Bakit? Ano na yun? Wala tubig. Taglamig na nun ah. Ayun Oo nga ho. Papasok ng taglamig ng time na yun, di ba? Abnormal kasi ang panahon. So, ano yun? El Nino yun. Super. Hindi lang basta El Nino. Super. May super pa. Aha. Super El Nino. Kailangan natin ng Superman doon pagka ganyan. Oo nga. Di ba? Sino ang aaktong Superman? Aalala para sa ganun yung pasakit na dadalhin nun medyo magkaroon naman ng konting kaluwagan. Di ba? Bagay tama kayo. Kasi kung yan nadidetect dapat ng pag-asa, yung mga weather forecaster natin, dapat alam na po ng Department of Agriculture ang kanilang gagawin na paghahanda bago dumating yung pagkakataon na yan, Sandy, ho ba? Yun naman ang talagang layunin. Kaya nga ipinaalam yung iba't ibang klima na darating sa bansa. Para sa ganon, makapaghanda talaga at kung ano-ano mang contingency plans ang pwede mong ilatag. Yes po. Para sa ganon, ma-mitigate mo yung impact nung ganong klaseng kalamidad. Isipin no? Super El Nino, di pagkainit-init na yan. Yun lang El Nino, kakabahan ka na kayo. Tapos Super El Nino pa po. Meron di ba? pa kayang tutubo kahit damo lang kapag Super El Nino? Pati damo niyan. Wala. Nako, baka maging tugon natin, import na naman. Huwag naman sana. Sana ngayon pa lang ay makapaghanda tayo. In 6 na buwan, pwede pang 2 cropping yan, di ba? 2 cropping. Kung Magdadalawa ka lang ng cropping kung meron kang irrigation. Makakatatlo ka pa nga eh. Tama po kayo, Sen. Oo. Eh, kapag wala kang irrigation, nakangangakan nakatingala sa ulan. Oho. Nako, mabigat po yan. Kaya pala, ito sa mayroon po parang, mayroon ka pang gusto idagdag na sa Okay punto na. na. Oo. Ito ho naman, palawakin na natin yung ating talakayan. Yaman din lamang nasimulan natin ito. 5 daw po sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay sa nakaraang 12 buwan ayon po sa pinakabagong survey ng SWS. 5 sa 10. Yes po, 50% po yun. Hindi ano? kalahati ng ating populasyon. Oho. Natukoy po sa sinagawang survey mula March 24 hanggang March 31, 50% ng mga respondents ang nagsabing lumala. Lumala po ang kalidad ng kanilang buhay kumpara sa nakaraang 12 buwan. 23% naman ang nagsabing medyo gumanda naman. Ano ang kanilang buhay? 26% ang nagsabing hindi po nagbago. Nagresulta anya sa net gainer score, -26 ang may tuturing na mababa ayon po sa SWS. Mas mababa din daw po ito ng -7 sa katamtamang score noon pong November 2025. Ang net gainer score na -26 sa survey ang pinakamababa sa mahigit 4 na taon. Oho. Sa madaling sabi din, ang naging kalagayan ay naging mas masama kaysa nakaraang mga panahon.
in 4 years. So yun na nga, medyo ano yan, hindi lang nakakalungkot yan. Nakakabagabag ito, Sen. Nakakabahala yan dahil, alam mo, para sa isang bansa, katulad natin, Opo. palagi nating nilalayon yung tayo ay makaalpas sa mga problemang dinaanan natin sa maraming panahon. Kahit ang sinong leaders, nanasain niya na ganun ang mangyari. Tayo pa urong eh. Ayan, mabuting indicator yan. Ibig ko sabihin na sa mabuting indicator, mapagkakatiwalaan sa pagkatao na mismo ang nagsabi. Nagsasabi. Oho. Di ba? Nung kanilang kalagayan. Kasi kung tayo magsabi, mapaghihinalaan pa tayong maaring nanlilinlang o kaya inililigaw natin. May mga taong ganun eh. Pero kung sa kanila nanggaling mismo, ayan, isang mabuting batayan yan na makilala natin. Ano na kalagayan ng bansa natin in general, di ba? Naku, kung 4 years ito, di simula ng administrasyon ito. Sen, in 4 years eh. Halos. Halos, di ba? Eh sana makabalikwas, makabawi dito sa mga huling bahagi ng administrasyon. Hindi ba nga yan ang palaging layunin ng isang leader Opo. na kaya ka nga kumandidato kaya ka nga pumalaot at sabihin mo na ako po ang inyong pagkaisahan ngayon. Totoo. Marami po ang problema ang ating bansa, di ba? Opo. Ganun palagi yung ating sinasabi sa tao. Ang mga tao naman naniniwala sa katapatan ng sinasabi natin. Opo. Pagkatapos tatanungin mo sila pagkatapos ng 3-4 na taon. Wala naman pala silang napala. Bumaba yung kandidat Ito yung pa. medyo mahirap Hindi ba? Opo. Tayo ba nagsasabi nun, Nelson? Hindi. Hindi po. Mga tao. Resulta ko ng survey. Pati naman tayo dyan, nahihirapan na rin dahil sa sobrang taas ng bilihin at mga produktong petrolyo. Pagkamat ang trend nga ngayon ay pababa. Pero hindi pa rin umaabot dun sa dating presyo. Naalala mo yung sinabi kong rockets and feathers irony? Yes po. Oo, nangyayari, di ba? Oho. Unang-una, pinagdudahan ko naman talaga, paano nangyari yung biglang tumaas nang wala namang mabuting batayan? Opo. O ngayon, siguro nakita nila na, teka, matitiklo tayo dyan. Meron na palang lumapit na importer kay Sen Dante na kukuha sila dyan. Baka mamaya, mabunyag ang ating mga pinaggagawa. Mabuti pa, umpisahan na nating ibaba ng konti. Yun na nga. O, nakita mo, pagka bababa, sapagkat talagang mababa naman, they will drop like feathers. Opo. Sabi niya Kasi medyo pagganong-ganon bago tuloy ang bumagsak sa lupa Totoo po. Samantalang sa unang bugso parang rocket na parang kwitis Ay, oho. Nakakita ka ba ng kwitis na dahan-dahang tumataan? Ay, wala hong ganun. Talagang Biglaan. paimbulog talaga. Paimbulog Pumapaimbulog. talaga. Sumisipol pa yun Oo. Sa bilis, ano? Oo. Pagbabagsak, ayun, sabi niya, bawasan natin ng 20 pesos. Bawasan natin ng ganito. Mariosep, At sa Martes ata, magbabawas na naman ng 10 pesos sa diesel. Hindi mo ba hindi nyo ba nahalata? Opo. Bakit kayo nagbabawas kung talagang may problema? Wala na mabili. Di ba? O lalong sinabi ngayon ng sabi ng Iran, babantayan uli namin yung Strait of Hormuz. Yun na nga. Meron yatang binumba pang isang Kinugkob nila isang tanker. pero ngayon nakukuha pang ibaba. Dahil alam mo sa aking talagang panukat talaga. Wala talaga Ganun Kasi ba? yung independent data na pinresent ko, walang kumontra sa akin. Yan ang batayan ko Yan ang batayan ko. Yan po kaya sa Pilipinas na ibig sabihin sa ibang bansa siguro ibig sabihin sila man namamanipula din. Tinatanong ko nga sa ibang bansa, hindi naman sila apektado. Hindi ba pagkatapos ng 2 weeks na yan, nakapunta ako ng South Korea dahil inimbita nga ako. Yes po, Isang araw lang silang parang nabigla. Pero na-readjust nila kasi alam nila, walang problema. Ganun ho ba? Tayo lang, 2 weeks, 127%. Ano sinabi kong, kumikita kayo ng 3 billion pesos daily sa Per diesel day. pa lang. Yes po, At saka gasolina. Hindi ko pa alam doon sa mga ibang klase ng fuel katulad ng LPG, yung gasolina ng yung mga aeroplano, kerosene, lahat. Fuel, Ang sinabi ko lang sa diesel at saka sa gasolina, sapagkat ito yung
pangunahing ginagamit ng mga sasakyan. Oho. O ay kalahin mo nang wala man lang tumutol. Nako. Kasi ako, kung halimbawa, ako yung representative ng oil companies, at sa harap namin, itinira kami nung... Oh. kayo po yung kumikita ng Ganun kalaki. ganong kalaki na 3 billion pesos per day. Kung hindi papayag. totoo yun, teka muna, dahan-dahan po kayo. Ayun, tsaka yung mag-react Nagpapausa sila sa doon. amin. Oho. Baka hindi nyo po alam ang sakripisyo namin dito. Kahit pa kumikita rin po kami, pero hindi po yung kagaya ng pinamamarali ninyo. Oho. Lalaban ako. Walang kumibo kahit isa. Nakita nyo naman eh. Oho. At hanggang ngayon, Sen, wala pa rin ganun. Pati ang DOE naman, hindi rin niya maipaliwanag. Oho. O ay paano ngayon yan? O di parang may sabuatan kayong dalawa. Nako. Sinasabi ko ito sapagkat hindi nila kinontra yung salita ko. Sabi ko, hinamon ko pa nga sila eh. Ayan, nakabilad sa inyo. Ayan, pinakita ko sa screen. Binigay ko kay chairman, malaya po kayo na inyo pong i-verify Ayun. ang aking independent data. Kung mali po ako, ay ako po mag-a-apologize sa inyo. Ah. Wala. At open din naman para sa kanilang counter-checking. Mukhang hanggang ngayon, Sen. Aywan ko po, baka malamang kinounter-check nila eh. Baka sabi ay, So, tama hindi pala. ba, naalala mo ba nung pagkatapos ng Oho. nung nakaraan nating Biyernes na Programa, yes po. pagsasayang papawid, Oho. may dalawang representatives ang embahada ng UAE. UAE Yes po. na gusto niyang pag-usapan namin na yung the same tank to vessel procedure na ipinresenta ko. Opo. At nakita ko, mababa pa ng konti yung kanila eh. Opo. Parang mga almost 60 lang sila. Mas baba pa sa 60 nga po. Oo, siguro siguro narinig na naman ng mga oil companies yung ating discussion ng Biyernes. Oho. Oo, kaya bumaba naman ng 10 piso. Nakatatlong baba na, di ba? Pangatlo itong ano. Kaya itong- gusto ko palagi nating dinidiscuss kahit pahapyaw lang eh. Oho, oho. Ha? Ayun. At saka sa social media, Sen, mukhang marami nang naniniwala na ba tama ata yung sinasabi ng Senador Marcoleta. Paano mong ibababa ng ganun-ganun lang? Kung kamukha ngayon, hindi pa naman pinagamit talaga yung Strait of Hormuz. Oo. Sinara na naman ng Iran. Nakita nyo sa mga balita. Oho. Oh, paano mo ibababa ng 10 piso? Yun na lang eh. Parang illogical eh. Oho. At halos wala naman ata nagbabago sa supply, no? Ganun pa rin. Kasi ito daw dahil sa announcement ni Donald Trump, Sen, na di ba may 2 weeks na ceasefire? Yes. Oho. Ang ngayon, ang announcement niya, indefinite extension. Ba? Ibig sabihin mas matagal pang walang putukan, walang labanan. Oho. So, pero nakasara yung Hormuz. Ganun pa rin. Wala naman nagbago. Wala naman nagbago. Paano mo ngayon maibababa kahit na pautay-utay lang? Yan ang tanong. Pero ngayon nagagawa nila, Sen. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, pag ibababa nila, they drop like feathers. Yes. Pero kapag gusto nilang itaas, parang kwitis. Sa bilis. Sumasagit-sit, pahimpapawid, ano? Sumasagit-sit. Nako, grabe. Anyway, sana naman. So, ang report ba, Nelson? Ang trend sa this coming week ay another 10 pesos? 10 piso sa diesel, nasa 2 piso ata sa gasolina. Oho. Kaya ako ay naawa doon sa mga, di ba dyan, nung nakarang mga linggo, na sabi ni Trump ay, nako, isara natin yung Strait of Hormuz. Oho. Kaya kahit na bumaba ng 20 pesos, nagpilahan yung mga Ay, opo. sasakyan, di ba? Oo. Sabi ko, magpapagasolina ako, pero wala Dahil nga sa kagustuhan nilang baka natatakot. sakaling makatipid ng konti na naman. Yes, opo. Ay natatakot sila na baka bilang tumaas. Ang problema, bumaba pa ng 20. May mga kakilala ako, Sen, at saka Nelson, mga small players lang ito. Mga ilan lang siguro sa ano nila. Oo. Nabili nila yung kanilang crudo, 117 per liter, Sen. Oo. Kasi akala nila, bibibenta ng 140, patas yung kita. Oo. Biglang bumagsak. Yung problema. Sabi, paano kaya namin ibibenta ito ngayon? Ayun nga. 100 na lang, di Yung, lugi. yung independent data ko, yun ang pinaka-indicator. Kasi 45 to 55. Opo. Pagkatapos, naging 61 lang. Yung estimate ng UAE, Opo. 51. Oho. Kaya nandun pa rin eh. Yun na nga. Siyempre, alam niyo naman sa inyo mga small players, Oo. bumibili din sa big three yan dito eh. Di ba? Dumadaan na sa mga, sa depot, doon bumibili, siguro isang tanker. Kaya sabi ng mga kakilala ko, paano namin ito bebenta ngayon? Lugi na kami agad ng 100, parang 17 pesos. Kasi 100 na lang per liter ngayon ng crudo, San eh. Bababa pa.
Ang laki anya ng lugi namin ng mga small players kami. Yun, Pero ang, kinakailangan bumalik sa original price. Oho. Kaya ang sabi ko sa kanya, sabi ko, pare, sa akin ka na lang bumili. Meron kaming alam ni Sen. parating, baka bawi-bawi ka na lang doon kung nalugi ka naman ng 20 pesos. Kung meron lang tayong malaking depo Ayun na nga po. At kung meron lang tayong pambili. Kasi ang minimum kasing volume na bibilin kasi, Jen, Opo. 50,000 metric tons. Tako, ilang litro po ang ano nun? O, i-multiply mo sa 1,180. Oho. Yun ang ano. The billion liters pa lang dating nun. O, pera na yun, ha? O, multiply mo sa 60. 60 pesos. Naku, malaking Siguro, pera nga. Mga 3 billion ang kailangan natin. Oho. O, di tayong tatlo. Ay, assume natin pareho tayong may Tag-isang billion tayo. Pag samasamahin natin, Oho. mag-construct tayo ng isang malaking, depot, no? storage tank dito sa harap ng istasyon. Dito tayo Dito magbebenta. tayo magbenta, pipilahan tayo ng Pila tricycle kayo ng mga dito. truck ninyo. Di ba? Ayun na nga So, po. ibenta na lang natin ng siguro, kasi 55 ang alam natin. Oo. Ibenta natin ng 60. Ang tubo na 5 piso, pwede O, pa rin. kesa naman sa bibili sila doon sa 100. Oho. O, kasi naman, yung handling cost natin, Opo, maintindihan saka naman yung nila na, refinery na ano po. baka ang kita naman natin dito, ibarya-barya na lang. Okay na rin, para makatulong lang tayo. Kahit tumubo lang tayo ng piso bawat litro, Sen. Malaki na yun. Laki ho, no? Billion ho yun. Di ba? Ay, Billion liters eh. Opo. Kasi, hindi. Ang consumption natin per day, 996 million liters. Ganun mo pala, buong Pilipinas. Oh. Sa diesel. Opo. Diesel yun. Almost 1 billion liters pala. Oo, No? 996 million liters. Sa gasolina, 774 million liters. Oho. Oh. So, meron tayong dalawang storage. Ayan. At, Isang depot crudo dito. at saka isang gasolina. Oo. Ayun. Pwede po. Mag-withdraw na ba ako mamaya? Dahil pautangin mo muna ko eh. baka nakaluwag-luwag ka dyan eh. Hindi kasi ako, alam ko na yung procedure eh. Opo, oo. Dahil nga tinext sa akin eh. Oho. Binayber, pinag-aralan ko. Mahirap, pero kailangan intindihin mo eh. Aha. Oh. Pero ang sumatutang Ang kulang na lang yung perang pambili natin. Yun, ang doon tayo may problema, Sen. Utang tayo sa Japan dyan. Bakit? May offer ba ang Japan ngayon? Hindi, pupunta doon ng Pangulo eh. Mag-state visit. Baka makakautang tayo. Ay, nako. Anyway, doon sa atin ng mga kababayan, ilan muna tayong paalala para makabuelo kami na doon sa atin ng mga mahalagang paksa na ating tatalakayin. Wala na ba tayong ngayon? PPA? Next week. Ayan, O, paano? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Clean and Fit. Mga aabangan mamaya sa Mata ng Agila International. Tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon pinalawig ng 3 linggo. Bilang ng mga nasawi sa Gaza Strip, mahigit 70,000 katao na. At National Weather Service nagdeklara ng tornado alert sa Oklahoma. Tutukan ang mga balitang yan mamayang gabi, 9:30 p.m. sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Pure Gold, yan po, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na yan, Pure Gold Mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin po ang sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas, Lion Tiger, Mosquito Killer Coil. Lamok, tepok. Ayan.
At ito ang kapartner niyan, Jen. 50 taon na po, mahigit 50 taon ang nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Ben, ang hari ng tibay. Ayon, ang mga kaibigan natin sa bahagi pala ng Himamaylan, Negros Occidental ay nanonood ngayon ha. Si Mayor Raymond Tongson, ang Kapitolyo daw po yung nakatutok. Number 1 supporter po ito ni Sen Dante, particular na po dyan sa District 4, 5, and 6, Negros Occidental. Ayan, Mayor Tongson, Raymond Tongson ng Himamaylan City, Negros Occidental. Iniimbitahan pala kayo doon, Sen. Baka daw may pagkakataong makapunta kayo doon, no? Negros Occidental. Opo, nakapunta ata kayo ng campaign. Doon sa kanila. Nung kampanya. Yun, opo. Kaya pala, lundag-lundag lang eh. Yun na nga Kasi po. kinakailangan kang makarating sa mas maraming lugar eh. Opo. Kahit paano. apakalaki ng Negros, Sen, di ba? Parang Occidental 4 tsaka na Oriental. munisipyo naman napuntahan ko ron eh. Ayun, oho. Ay, isa ata itong si ang sentro Himamaylan. yung Bacolod, di ba? Opo, oho. Ayun. Tapos tumawid ako ng Oriental. Oho. Tapos isang Siquijor ba yung isla doon? Siquijor, yes po, oo. Yun, pagtawid ko, jet kasi eh. Opo. Pero kailangan kong gumamit nung pinahiram naman ako ng maliit na chopper. Opo. 3-seaters lang eh. Sabi ko, Nakanervyos mo yun, no? sabi ko, nanalangin na lang ako. opo. Ano lang naman eh. Parang Ilang minuto lang po bago ano. parang 10 minutes lang naman Malapit lang, oho. So sabi ko, Diyos ko, bahala ka na po sa akin. Alam naman po ninyo kako ang layunin ko. Sumakay kayo ng tutubi. Parang tutubi talaga eh. Nga po, oo. Alam naman po yung layunin ko kung bakit kinakailangan kong tawirin itong maliit na Isla ng Siquijor, no? na isla na ito. Napakarami rin namang tao na nandun sa gymnasium. Oho. Ayun, yun ang nangyari diyan. Eh, masarap ding sumakay ng eroplano ng paminsan-minsan. Oho. Pagbaba mo, magbabagong buhay ka na. Bigla mong maalala yung ang Kuya June Mercado at ang kanyang buong pamilya. Kuya June, Ate Vilma, Christine, Jetro, Jonas, at saka si Sofia. Mga taga-lokal daw po sila ng Solis dyan sa Maynila. Kuya June, salamat na marami ha. At nakatutok kayo sa ating palatuntunan. Magandang hapon po. Ayan. Babati ko muna ng happy birthday, Jen. Ito ay galing pa ng Taiwan ng pagbati. Ha? Taiwan, oo. Happy birthday kay Karen Galvez, ang may bahay po ng Gerson Galvez dyan po sa distrito ng Bataan. Ang bumabati, siyempre, ang kanyang mister, si Gerson, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang kuya Henry Galvez, na nandyan sa Taiwan. Ayan, happy birthday po. Ayun. Ayan. Sige, ano pa bang mainit nating issue ngayon, Nelson? Ang isa sa pinakamainit at pinag-uusapan ngayon, Jen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito no? Yung statement. Tama. Hindi daw dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa Czech. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Di parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahulog din siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong chine-check sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala ng ano. Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka-alis ka na, meron kang departure yung yung slip eh. Opo. Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli,
nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Inold muna ng konti. Ginanong ko, hinalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. Oho. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi, mula kay Pangulo, na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Opo. Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Automatic yun. Oho. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility Oho. that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. I-inform. Oho. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Oo. Kasi pupunta po yung mismong DOJ secretary natin. Kaya nga, Pupunta ngayon mismo ng nag-iisip Czech. ako, nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mapamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na nating makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta. Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Di ba? Yung detalye na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ng Ng paupo? paupo. Nelson, Oo. At sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sabihin pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos na hindi naman base doon sa consular notification process, Ayun. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, informasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang dito kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablish yung summary? Ayun nga po. Kaya tama yung hinahanap din namin. Wala ngayon, kang picture. Wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano po? Napakaganda ng Ganon? Kung ikaw ay nanliligaw, Jen, Opo. Nelson, Ito pala ito. o kaya yung asawa mo kasama. Opo.
lalo mapapamahal sa iyo ang asawa mo eh. Nako, i-schedule ko na, Sen. Tama-tama. Binigyan niyo Nako, kami ng idea. Isip-isipin mo, ngayon ay spring. Oh, Alam mo yung spring? ang ganda niya. Yung paglipas ng taglagas. Ganyan, eh. Kasi yung mga bansang yan, tayo Sibol kasi pa hindi naman, natin alam ang taglagas sa spring. Yes, yes po, oo. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes po. Kamo ngayon, taginit tayo. Pag uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos nun, spring. Nako, sisibol naman ng unti-unti mga ano. Ay, kung ikaw ay nanliligaw, Nako. mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, manamas. Dahil sa kagandahan ng klima, yung lugar. Romantic? Super, yun ang super Talaga? romantic. Wala. Ngayon, bakit natin sinasabi, ba't ka pumunta? Ba, may dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Eh, sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Oo, tama. Nakuha mo ibig ko sabihin? Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So, hindi pwedeng tumanggi. Sabi ng Sheikh, ay hindi, ayaw na maibigay ang impormasyon na ito. Hindi po nandun na pwede. yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun ang ibig sabihin nun. Kasimple-simple naman nun eh. Walang notice. Consular notification process. Memorize mo yun, Nelson, para sa Consular ganun. notification process. Yes, sir. CNP. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung SEC government, yung kanilang justice Eh, doon, meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. wala nga po eh. Hindi, yan ang nilinaw lang na hindi daw aresto dapat. yun ang sinasabi ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong, kung sino man yung bumulong, na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon ngayon ay talagang nakabibighani. Ganon. Akalain mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Dahil sa ganda ng May tama, Sen. Mag-ano ako, anniversary ng kasal ko. Gayayay ko sa Europe. Oh, kamukha. sige Huwag po. na pumunta sa Europe. Japan na lang. Halimbawa, kalilipas lang ng... Ng Sakura. Yung Sakura? Ay, isip-isipin mo. maganda, oh. Isip-isipin mo, dadalhin mo doon eh. Ay, kaya pala. Nandun ka sa ilalim ng mga puno ng Sakura na pumaalimbuka yung ano yung mga bulaklak yung nila, mga kulay bulaklak pink na na pink, kulay lila. Lila ba yun o pink? Parang ganun po, ng kulay eh. Pero teka muna. dahil sa ano, may in love yung babae. Sa lugar, sa panahon, sa klima, sa kanyang nararamdaman. Lahat- Kayo lang dalawa, ikaw na pagtuunan ng pansin. Oo, kasi nandun ka. Sa inyo, sa gusto, nasagot ka eh. May visa pa doon? May visa wala? Meron eh. Yun ang problema. Madali lang. Pero muna, teka muna, sir. Ali kong visa, sabi ng Kapampangan, ali kong visa, said. Sino lang ba ang may pwedeng mag-inquire dun sa embassy tungkol dun sa sinasabi niyo na certification? Notice? Hindi ba siya pwedeng pumunta ron? Pumunta na po sa mismo ng check eh. Yung si Hindi DOJ nga. secretary. Dito nga, makukuha mo na eh. Pwede. Ano ba kami ni Jeff pumunta sa... Tatanungin niya. Sabi, kasi may narinig kami na nahuli, na detain, Yes blah, po, blah, oh. blah. Can you please show us the notification process? Kasi automatic yun eh. Sabi ko nga sa iyo kanina, mati-trigger yun eh. It's automatic. Sasabihin na, teka kayo, sandali, give us 5 minutes. Oo, ando na. Check lang pala nila. There is nothing here. What is his name? Saldico, Eli Saldico, a former representative of the House, Lower House. Ayan. It's not here, sir. Wala. Can you please recheck? Wala sa record. Ano? Yes, sir. Nothing. Hindi wala. Ba't ka pupunta ron? Yan ang ibig ko sabihin. So dapat yun muna ang first Di step. may isip mo talaga, spring. Tingnan mo muna pala doon. So, meron lang pinapunta ron para samantalahin yung... Hindi naman siguro. Hindi naman natin sinasabi yun. Ako, dahil nga sa, hindi ko nga masyadong mapiho Opo. na talagang tama yung ibinulong sa Pangulo, baka kagagawa-gawa niya lang. Kasi may proseso nga eh. Kung alam nila yung proseso.
posible namang hindi nila alam O yun, baka Sen. mag-text lang sa kanila. Pagkatapos, alam mo naman, ang ganda ng AI ngayon. Opo. Meron nga ako nakitang AI dalawang pulis nakaganon si Saldico eh. Huli na. Huli agad. Pina-check ko sa SOCMED ko. Teka muna nga, totoo ba ito? Arrested nga talaga. No? Alam mo, kasama po doon sa makasaysayang bridge na imposible na parang akala mo ng background historical pa. Oho. Alam mo, in 3 seconds, sumagot yung SOCMED. Sir, AI po eh. O, Hindi baka totoo. ako ganun ang nakita. Hindi, pero ako naman, Sen, bilang Pangulo ng ating bansa at para i-announce ko itong bagay na ito, Anong malay ko naman, bakit? Sa tatanungin ko pa ba siya, sekretary ko siya o sino man yun. Siyempre ako, naniniwala ako doon. Alter ego ko to eh. so ibig sabihin... Kasi pag sinabi kong, Oh. totoo ba yan? Baka mamaya, ikaw naman, Mr. So President, ibig gagawin. sabihin, hindi isang pangkaraniwang tao nagparating nito kay Pangulong Bongbong Hindi para i-announce niya. Maaari ring hindi pang karaniwang AI. Naku Di ba? po, disgrasya. Kasi lalo na yung magagaling talaga. Opo. Ay mapaghihinalaan mong totoo talaga eh. Hindi, pero ako naman, Sen, kahit pa sabihin yung AI yan, pwede ko kasi gaya nga no, Hindi ko hindi ko sinasabing AI. Opo. Ang sinasabi ko, baka yung mga ganun ang napagbasihan nila. Aha. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, para lang matukoy mo na totoo ito, yung notification Eh, yun process. na po pinakamabuting kaparaanan. Geneva Convention yun. Lahat ng bansa napapasakop doon sa proseso na yun. Kung naiintindihan nila yung pinag-uusapan natin. At kung may ganun mga proseso, Sen, kahit padala ako ng AI, i-check mo nga doon. Kung ako na sepe, kung halimbawa ako doon, i-check mo nga kung may record agad O, yun bago ang ko i-announce gagawin mo ito. kasi alam mo yun eh. Yes po. Ang problema, baka hindi mo alam yun. O, nagkagulo-gulo na. Hindi alam. Oo. Ayun. O, sabi naman siguro, teka muna, kahit na mali ito, spring doon eh. Pag ayutusan ako, di pupunta ako doon. Ganun ba? Inutusan ka ba? Pero Sen, ito ba it doesn't matter kung ano ang dokumentong ipinapakita ni Saldico. For example, kasi ang sabi, may passport siya ng, ano ba yan? Oo. Portugal daw. Portugal eh. Oo. Wala na sa point ng pinag-uusapan natin ito. Talaga bang hinuli, talaga bang inaresto, talaga bang dinitain? Malinaw ng parang wala. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang yung ulat na yon ay nakabase sa notification, consular notification, pinablish dapat natin yung summary nun, at least alam natin. At least yung media, Opo. sa magitan ng tagapagsalita ng Pangulo, kung sino man yun. Oho. Ito po ang nangyari. Base po ito sa constitutional process. Ito po yung detalye, bla bla bla. O, edi alam natin totoo yun. Yun Bakit pala. hindi ganun ang pinag-umpisahan? Kumbaga sa isang pagkariwan lason, yung police report, mayroon kang initial police report. At saka May blatter. may blatter Kasi ka. may record pala eh. Ito pala, yun po, naka-blatter dito. Ano pa ang detalye niyan? Tsaka mo ngayon susunod yung detalye. Sige, tapusin na natin yan. Ano pa ang Ganun pag-uusapan pala. natin? Pero teka lang, sir, ihabol ko. Paano kung baka naman kasi nga ginamit yung passport ay Ang kulit Portugal? eh, ano? Hindi, sir, kasi hindi nakarakan ng Pilipino. Hindi nakarakan ng Pilipino. Ang ginamit niyang Baka ang dokumento. ginamit yung dokumento ay Portugal. O kaya ibang... So, ang ino-notify ay yung Ino-notify Portugal yung, government, embassy o kaya hindi yung Philippines. Spain. Pwede ba yun? Kaya nga, kung hawak niyang, kung ang hawak niyang passport ay Portugal, Halimbawa po. edi ang Portugal ang ang ninotify niya. Notify niya. Hindi, kaya nga po. Baka kaya hindi Pero at natin least- ma-check sa Pilipinas sapagkat nag-notify sa Portugal o kaya doon sa Espanya. Hindi kaya Oo, ganun. nang notify, alam nila Pilipino yun. Hindi notify din ang Pilipino. O, di ba? So, no-notify din. Magkakaalaman naman eh. At saka, hindi karaniwang tao si Saldico. Kasi sasabihin ng Portugal, special ano lang ito, nabigyan na, pero Pilipino ito, notify mo yung Pilipinas. Ayun, ganun pala kadali. Ang dali naman ngayon eh. Ikaw ba Secretary naman? Bida, wag na kayong tumuloy ng check. Alam nyo, pinahihirap nyo lang eh. Pumunta muna sa embassy. Katulad ng blood control investigation na yan. Pinipilit na pinahihirap lang eh. Napakasimple lang, tuntunin yan eh. Hindi, nang hinayang ako bigla sa Baguio ituloy yan. Kasi meron ako pinapupunta ako ng himpilan eh. Talagang binabalik sa spring eh, no? Pinapupunta na po ako dun eh. Hanapin Para daw alamin ko si Saldico eh. Kung totoo eh. Nang himpilan. Opo, oo. Alamin daw. Checking ko mamaya kung talagang pinapupunta ka. Hindi kasi kayo nakita ko naman, bagla tayo lumipat ng Paksasan, nakita ko si Congressman Pido Garbin. Si Kong Pido pala. Nakita mo saan? Hindi, yun na ini-interview.
ini-interview si Kong Pido. Sabi ni Kong Pido, nagkataon naman daw, yung kanyang chief of staff pala nasa Madrid. Okay. Yung palang Madrid, parang maikli lang, malapit lang Malapit pala. lang, oo. Within 1 hour, nandun siya sa Czech. Pinapunta daw niya yung kanyang chief of staff. I-check mo nga kung totoo ito. Hindi Wala naman. daw nakuha. Hindi naman magkalapit yun, ikaw naman. Naka-aeroplano lang sa aeroplano. Mga 1 hour na aeroplano daw hindi, po. hindi malapit yun. Hindi, ibig sabihin, ganun lang ka-bilis. Kabilis, ah. Opo. O, lilipat ka ng Mediterranean Sea. Opo. Oo. Kaya sabi daw kayo ng chief of staff, sabi, boss, walang record eh. Hindi namin Oh, matagpuan. pero yung sabi-sabi pa rin yun. Opo, Ang tama sinasabi ko sa iyo, Ito official. yung consular notification, official Official. yun. Yan. Para sa ganun, walang puwang yung pagkakamali at pag-aalinlangan. Ay, naku. Palaging nakasentro tayo sa totoo. Ganun lang pala ang hirap na hirap kami nung nakaraan. Paano nga? Kasi naghahanap pa kami ng proof of flight ni Nelson eh. Lunes pa kasi, biyernes lang ako makakarating dito. Yun Alam na niyo nga rin, po hindi mo man lang ako tinext. Di sana nasabi ko Yun sa pala iyo. Sabi ko, ang hinahanap namin, picture man lamang, proof of flight. Oh, hindi mo ba nakita? Walang ganun? Wala Kasi po nga eh. wala eh. Yun. Wala yung notice. Ganun lang pala kadali. Ang sabi nyo nga, Sen, kung talagang gagawin pala proseso, napakadali. Kagaya din ng proseso, napakadali din sa ng resolve ng flood Nasaan control. ba yung Dutch Embassy, yung Czech Republic Embassy? Anong address niya? Sa Bandang Makati lang ata. Oo. Makati. Anong mas malapit? Makati po. Europe o Makati? Makati. Hindi, Europe. Kaya lang, Europe ang mas malapit. Tingnan mo na. Ang Makati kasi, Opo. napakainit. Oh, mainit. Opo, Tsaka walang spring dun eh. Eh sa Europe, May spring. springtime. Ay, nako. Nakita Yan mo ang mas naman. malapit. Ha? Mas Malapit, masarap mas ata ang malapit. barbecue doon sa Europe. Naalala mo yung pelikulang yung ano ba yun? Yung Sakura. Aha. Ano ba yung Sakura? Anong pangalan sa sa English yung Yung ano po, yung bulaklak na antag ito. Cherry Cherry blossom. yung pelikula ng sasabihin mo na naman wala ka pa noon eh. Yung kay Hilda Coronel, Cherry Blossoms. Nakita mo yung environment. Yun ang in spring. Para lang ma-figure out mo, para ma-imagine mo yung maganda. sinasabi ko. Kasi si Jen hindi pa nakarating sa Europe eh. Wala po, hindi yun talagang ano. At lalong-lalo makarating kay springtime. Oho. Ang napuntahan Talaga ko lang, naman. nasakop ng Europe eh, ng Binibigyan nyo Portugal. kami ng ideas. Banda ba kayo magprograma mag-isa rito? Nakapunta ito sa Isabela, ang init. Ang init po, grabe. Nangitim ako eh. Pero sabi niya, ganun pala kadali. At kung pag-uusapan ng ganun kadali proseso, nabanggit nyo, madali rin pala ang proseso. Sana kung matapos natin ang flood control anomaly investigation, saan eh? Di ba? Talaga pinahihirapan lang eh. Pinahihirap lang ang proseso. Ganun ba? Eh, mukhang hindi na mahihirapan. Jen, ha? Bakit? Hindi ba sinasabi niya Eto na palagi? Kung nasa ng ebidensya, puntahan natin. Ayun. Doon tayo. Doon tayo sa ebidensya. Doon tayo. Doon natin tutuntunin natin ang tinuturo ng ebidensya. Oo, paano? Yung daan papunta sa ebidensya, ayaw naman yung daanan. Nilagay niya ng maraming Hadla. hadlang. Para Maraming hurdle. anong tawag doon sa obstacle? Obstacle course. Yung lundag na lundag habang tumatakbo, mahirap yun. Mahirap yun. Buti iba, iba pa. Meron nga maliit na pusali. May kung ano-ano pa, no? Lalangoy ka. May bisikleta. Kung ano-ano gagawin mo eh. Yun na nga po. Mukhang wala na rin atang kasunod na pagdinig, Sen, kung ang pag-uusapan ng flood control anomaly sa Senado, no? Parang nakikita ko, gano'n na yung direction. Parang ipipinid na niya. Parang isasaram niya. Ganun Yan. po. At wala nang aasahan ang taong bayan. Di wala na rin report. Kasi hindi rin napirmahan natin. Ipipilit niya yung report niya. Gusto niya, pirmahan namin yung report niya. Saan ka naman nakakita ang gano'n? Ay, kung hindi nakakuha ng sapat na bilang, di wala din yung report. Kahit na makakuha pa ng sapat na bilang. Opo. Ibig mo sabihin, yung pagpirma ng sapat na bilang ng mga senador, ibig mo sabihin, magiging katanggap-tanggap yun? Oho. Hindi Kung makakakuha siya. Oho. Ay, nako. Ay, ikaw palagay mo, Nelson, nakakakuha o hindi? Nang pirma? Oo. Ayaw nga pumirma. Ay, nako. So, wala na ho tayong aasahan kung ang resulta ng Blue Ribbon investigation. Ginawa niyang precondition yun eh. Oho. Bakit ka gagawa ng precondition
doon sa mandato na maliwanag naman walang kondisyon. Opo. Mag-imbestiga ka. Aha. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon eh. Inaasahan sa iyo yan. Tungkulin mo yan. Bakit ka magbibigay ng kondisyon sa sarili mo? Aha. Na hindi mo man lang isinasang-alang yung mga miyembro ng komite. Parang ikaw na lang ang magpapasya. Parang ikaw lang ang may kapangyarihan kung itutuloy yan o hindi. Mukhang mali nga yun, ano? Hindi ba? Kung ano-anong kondisyon, isipin mong, kailangan ka pumirma muna. Yung sapat na bilang. Halimbawa ako, paano mo kung papipirmahan dyan? Kung sinasabi ko na nga ba, hindi mo, sabi mo pupuntahan natin ang mga ebidensya. Opo. Napakaraming mga lugar ng ebidensya na ibinigay na mismo voluntarily ng mga tao at ng mga pangyayari. Oho, Di ba? O andun sinabi ko na, imbitahan natin si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, at si ganito. Oh. Oho. Ano naman, bakit mo ahadlangan yon? Ikaw mismo naman noong pa ka kung sinabi mo na sila ay may kinalaman sa ganito. Ikaw din ang nagsabi, ba't ngayon ayaw mo silang imbitahan? Oho. May nagkukusa na. May nagpakita na ng mga resibo. Di ba? Opo. Oh, ayaw mo bang... Naka-standby pa nga yung 18 sundalo. Sen, dating sundalo. Kaya Nakahanda nga. rin magpahayag dapat. Ngayon, paano ako pipirma? Parang trap Jen. Opo. Unang-una, nung ibigay sa amin yon, hindi naman siya yung printed copies Opo. Ang ibinigay sa opisina ko ay isang link Yes po. na kukunin mo, i-open mo yon, i-open nung aking mga staff, nakita nila isang partial report Yan, yun nga ng binabanggit Blue siya. Ribbon Committee. Opo. Pagkatapos, meron siyang watermark nang nakalagay sa bawat pahina, malalaking watermark Yes po, yes po. O.S. Marcoleta. Yan, sabi ko sa mga staff ko, dahil, ako naman neophyte, bagito naman ako. Ito ba ako ang talagang standard na pamamaraan na sa pagbibigay ng Blue Ribbon ng partial, kahit Opo. partial report? Sila naman nagsipaglingkod sa maraming mga Datihan na doon. dating Opo. senador. Opo. Hindi ko nababanggitan ng mga pangalan ng mga senador, pero Opo. karamihan sa kanila nanggaling sa mga senador. Ano? Oho. Ay, hindi po kaganyan. Paano ka ako ito? Tsaka ako, bakit ka ako walang pirma? Oho. Kanino galing ito? Sabi niya, dalawang bagay po yan. Sa opisina ni ganito, at saka sa opisina ni ganito. Teka muna, matutukoy ba natin? Hindi po. Pero maaari po talagang dito galing. Opo. Parang hindi Blue Ribbon. Opo. Hindi ba Blue Ribbon ito? Bakit dito? Ang indication po dito galing Oho. Hindi Blue Ribbon. Hindi po. Paano ka akong gagawin? Pero basahin natin. Oho. Binasa rin namin. Ano ka akong nilalaman? Sir, malayo po dun sa ginawa ninyong minority report. Lalong-lalo na po yung rekomendasyon. At saka lalo na po yung mga findings na in-identify nyo, wala po dito. Ayun. At saka yung in-indicate po niya at binigyan nyo ng emphasis na ganito, wala po yun. Teka, yung rekomendasyon, ano ba nangyari? May dalawa pong klaseng charging sabi niya. Okay. Parang si ganito po, tsaka si ganito, tsaka ito pong kalipunan ng maraming ganito, diretso na po sila sa preliminary investigation. Oho. Rekomendasyon po yon. Parang diretso sa piskalya. Ayun, ganun Parang, pala. oy, piskal, Opo. banatan mo na itong mga ito. Aha. O yung isa kako, ano nangyari? Hinahanap ko yung isa Opo. Yung isa po, yung malaking isda, ang nakalagay po ay for further investigation. Ay, nako, alam na. Alam mo dyan, yung terminong for further investigation Opo. sa piskalya, Oho. dahil naman ako naman dati namang nakipagbunong braso rin sa mga piskal, ano? Yes po, oo. Either inquest or rather regular prosecutorial matters. Wala na yun Yung Opo, yung for the investigation, wala na po. Ibig pagka sabihin, nga i-release nga yun kahit na nahuli yun, wala kang mapagbabasihan muna sa ngayon, ha? for the Okay. investigation na yan. Hoy, umuwi ka muna. Isip-isipin mo,
Yung inaasang, yung malaking isda na na-identify doon sa minority report, Opo. doon sa kanya for further investigation. Nako. Oh. O, sabi ko, paano ako pipirma rito? O ipagpalagay mo na ka kung gusto kong pumirma. Opo. Saan ako pipirma? Sabi ko, ano ito Drop lang ito na merong watermark. Ganito po yung sinasabi nila. Pag gusto niya na pong pumirma, ibababa po nila rito yung Ipapadala signature po page. Yes, oho. Teka muna. Pag pirma ko rito sa last page, paano kung malalaman na itong binigay sa atin kapareho nung hawak nila? Ayun nga, tama. Tama po yun. Sa dami ng iniisip ko na parang hindi nakasalig sa tuntunin nito Ayaw kong pumirma. Ayun. Yun ang una. Pangalawa, ang dami kong duda Opo. Wala nga, hindi nga iniharap ito, wala ito. Hanggang sa ako ay nakapag-deliver ng privilege speech. Ayun, oho. Yun na pala. Paano ako pipirma ngayon? Kung sakali lang ito, nag-open siya. Kunyari, kinalimutan niya yung kondisyon na yun. Opo. Nag-open siya ng investigation. Nakita doon ang maraming iba pang dapat na idagdag doon. Nakapirma na ako at sapat na yung bilang. Sabi niya, hindi na. Total, sapat na ito, ano na natin yan. Nako. Nakapirma na ako. Sasabihin ko pa, mag-withdraw. Hindi ka na makaka-withdraw rito. Nakapirma mo na Ano ka ba? Oho. Ito yung problema So sabi ko, bakit ka magbibigay ng precondition? Oho. So parang trap nga talaga yun. Matatrap ako doon. Oo nga, no? Ang tanong, sabi ko, alam mo, tatanungin kita, ito ba'y partial final report? O partial, partial provisional report? Kailan sagutin mo nga ako? Tapos sasabihin naman niya, palagi niya ako tinitira. Hindi kita tinitira. Ang sinasabi ko lang, yung layunin ng batas at ang pamamaraan, ang mandato ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat iyan ang inaantabayanan ng tao. Opo. Pero ng tao na ninakaw mula sa kanila. Kung ito'y dramatize mo lang isusubo na lang ng mga tao, inagaw mo pa sa kanila. Yun na nga po. Hinahanap nila ngayon kung sino yung gumawa nito. At kinakailangan maibalik sa kanila. At papanagot sila. Tama po kayo. Accountability talaga. Kaya nga, kumisa na Nakakasiphayo talaga siya, no? kumisa napapalakas ang salita ko. Ayoko nang magsalita ng ganito Sige. Pagkatapos Opo. medyo Ito siya. paanohin ka pa ng... mahilig siyang magpa-interview ng pa-interview Puro gano'n pa-interview. Oo nga. Bayaan siya. Pero sa akin, nakukuliling ang tenga. Ano? Meron pa. Sige, wag ko nang dagdagan, Sen. Baka ba? Wag ko nang dagdagan, no? Lipat na natin, Sen. Aba, ako naman, kahit na maghapon natin pag-usapan yan, okay lang sa akin. Hindi, okay na tayo dyan, Sen. Okay ka na. Oto, may nag-iibit. Okay ka na. Ayos na tayo. May nag-iibit sa inyo, Sen. Sabi niya, naku, tama po ang sinabi ni Sen Dante. Ha? Napakaganda po ng klima ngayon dito sa Bilbao, Spain. Yan, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakasarap po. Bakit ba gustong-gusto mo nang binabalikan yan? Ito, Sen, Ayaw mong pag-usapan yung para sa bayan ang gusto mo yung klima Hindi na po. ng Europe. Okay na tayo dyan, Sen, no? Patrick De La Rosa Magsino, sabi niya, pagka nandito po kayong tatlo, magkakapit tayo. Yun! Naghahalo po ang amoy ng spring at ng gasolinahan. Gasolinahan, bakit? Mahal po. Dito. Ayun, Yung, ibitan. alam mo, yung isang episode pa dyan para lang dagdagan natin ang klima na yan. Opo. Yung Paris, ano? Opo. Kung bakit naman kasi madalian yun Alam mo naman yung federation namin yun. Sinasabi ko sa yung Contractors Federation. Opo. Ikaw na lang, dali-daling pumunta ron. Kanya, hindi ako makakarating. Sir, wala ka ako akong visa Oho. France Oo, France. Hindi kanya, kinausap ko na yung presidente natin sa FIEC. Opo. European Contractors Federation to. Oo. May influensya ito. Opo. Sabi niya, dali, pumunta ka na sa French Embassy. Opo. Hinihintay ka na yung Naku, ambassador bibigyan mismo. ng biyo, oo. Kaya pala pinadaan ako sa likod.
Hindi ako sa harap. Special lane pala kayo. Sa likod. Hindi ako dumaan. Dumaan ako ng elevator, pero hindi ako dumaan doon sa... Oh, yung entrance mismo. May naghihintay sa akin na 2 staff. Dito Opo. kayo dumaan. Dito. Madilim dito eh. Sige, dito po na. yung room pala niya sa likod nung ambassador, Ayun. kumakain siya eh. Opo. Oh, you are Marcoleta. Yes, sir. Come here. Pirmahan mo to. Ganun lang. Oho. Pagka-pirma ko, you have to wait for 10 minutes. Ba? Oh, okay na approve agad ang visa. Oh, dala mo yung ano mo, sabi niya, yung passport. Yes, Mr. Ambassador. Oho. 10 minutes pa. Nandun yung visa ko. Oh, ngayon, di nagpunta ako ng Paris. Oho. Ako lang mag-isa. Nako. Solo. Yung pala, yun lang magkakape ka lang, ano, di nakikita mo yung... hindi mo alam bakit ganun, yung katahimikan na yun. Pagkatapos, pag tiningnan mo yung outside, Oho. yung naunang mga lamig-lamig na may malamig pa ng yelo na gumaganyan sa ng salamin, ano. Tapos hinihigop mo alam mo yung tasa nila, hindi naman ganito yung tasang malalaki. Maliit lang na tasa. Nako. Pero matapang po yung kape dun eh. Hindi siya matapang eh. Ay, hindi ba? Ang kauna-una kasi dito kapag ikaw ay kapag umiinom ka ng kape, binigyan ka ng gatas. Nung panahon na yun, ang pinag-uusapan natin 15 years ago eh. At maaaring 20 pa yon. Ngayon, pag binuhusan mo ng ng gatas, malamig ang gatas, doon ko munang nakita na yung gatas mainit din. Para sa ganun, yung iinumin mong kape. Mainit pa rin. Tama. Pag ihigupin mo at nakikita mo yung senaryo ng mga sa salamin ng ganyan. Yan ang sinasabi niya nag-text sa'yo. Yun na nga po. Kasi inahamon kang magkape kayo eh. Oo. Kaya yun pala. Ganun ang mararamdaman mo. Oo. Yung ganda ng O ambience pala. nag-iisa lang naman ako dahil mabilisan yun. Sabi ko, Oho. dapat kasama ko yung asawa ko eh. Ayun na nga. Diba? Kaya lang, mabilisan. Sandali lang. Sige po. Kaya mo kayong dalawa, darating din kayo Darating ang araw eh. Balang araw ay... Maaarawan din. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Di ba? Opo. Balang araw ay matutuntun din ninyo. Yan. Huwag kayong dadaan sa Strait of Hormuz, sarado yun. Dito tayo sa Suez Canal tayo naman. O, tapos na tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. We at Taganito HPAL Nickel Corporation value and understand the significance of minerals in our society. That is why we've been continuously putting our best effort in maximizing the potential of minerals by utilizing research and technology to turn low-grade nickel ore into a manufactured intermediate product of high commercial value. Nickel, cobalt, scandium, and chromite, and many more. Through the years, THPAL has consistently engaged in programs and projects that transform the communities to become self-reliant and self-sufficient, ensures that environmental laws and policies are strictly observed and implemented, maintains a stringent workplace safety culture. This is THPAL. Ay, bumati muna tayo ng happy birthday kay Ka-Agnes Terago. Greetings coming from Ka-Hener Terago ng LIG Condo. Ayan, happy birthday po. At happy 50th wedding anniversary kay Mama and Papa Lolita Sambile Malonzo Lusong at Damian Casilian Lusong Jr. Yon, we love you po from Poblador family ng Doña Faustina Housing. Ayun, congratulations po. At happy 6th birthday kay Cyrus Roma Deza. Greetings coming from Mommy, Daddy at kay Ate paano binabasa? XY, Saysay. Pinahirap niya pa pangalan, Saysay. At saka si Harold. Si Kuya Joji Manalansan, birthday pala sa Monday. Kuya Joji, happy birthday po sa advance. Happy birthday, ha? Happy anniversary po to Ka Joel and Rosemary Fernandez ng San Jose Rodriguez Rizal. At happy birthday po kina Brother Jonathan Eloscopides at sa kanyang anak na si
Julien Eliscopides ng Meadowlark, Edmonton, Canada. Ganon din po kay birthday din na po ni Cesar Nacion. Happy birthday po. Shout out po from Caron Aranzaso. Oy, Caron, kamusta na po kayo? Si Caron ay nag-text nung nakaraan. Nabasa ko, tapos na yung program. Yun, ha? Kamusta po kayo? Lagi daw po nanonood doon sa preaching section ng INCTV. At regards po kay Senator Dante Marcoleta na aking kababayan sa Paniki, Tarlac. Aba, taga-Paniki din pala ang Kuya Ron Aranzaso. No? At sa aking kapitbayang ka Nelson, ang aking kaibigan, Kuya Jen. Ayun, ang ka Glenn Mengita. Ay, ka Glenn, kamusta po kayo? Ang kapitbahay ko ito, ang ka JM Estobesa at ka Nicole Makatangay. Ayun, kamusta din po kay ka Gerald Makatangay. Binabati naman ni Tita Mids Laksamana ang kanyang ate, si Ate Esther Laksamana Baluyot, ng happy birthday. 63 years old. Talaga naman, ha? Taga San Pedro, Laguna daw po siya. At binabati din niya ang kanyang asawa. Ayun, at pati na rin ang Kadante Baluyot pala yun, yung asawa nung nagbe-birthday. Binabati rin ni Tita Mids ang ka Ricardo Alipio at ka Mark Leo Ibasco dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ayan, no, ha? Ang ka Eric Perez po, binabati. Ka Eric, magandang hapon po sa inyo, no, ha? At ang ka Joel Mangandi. Nanonood din sa atin dyan yung nagdadrive ng tuk-tuk dyan sa Panglao, Bohol. Ba, Si Kuya Antonio Saira. Ayan. Doon pala sa Panglao ay hindi tricycle. Tuk-tuk ang tawag. Tuk-tuk talaga. Ayun. Itsurang Bangkok. Yung tatlo ang gulong. Tatlo. Sige, okay. Talaga naman. Ano pa ang ating masayang pag-usapan? Ang nababanggit din ng ni Sen kanina, yung cherry blossoms. Yes, sa Japan. Ay, kaya maganda pumunta ng Japan. Kaya pala ang Pangulo at ang First Lady Lisa Marcos ay pupunta ng Japan mula May 26 hanggang May 29. Pero ito po ay hindi para lang tumingin ng cherry blossoms, ha? Imbitasyon po ito ng pamahalaang Japan sa Pangulo bilang state guest. Ibig sabihin ito ay state visit. Sasalubungin daw po sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa isang welcome ceremony at state call. Magkakaroon din ng state banquet bilang parangal sa kanila. Wow! Sarap! Inaasahan din magkakaroon ng bilateral summit meeting kay Sanae Takaichi upang talakayin ang hinaharap ng Philippine-Japan Strengthened Strategic Partnership, kabilang sa pag-uusapan ang issue ng energy at food security, pati na ang maritime security. Makipagpulong din daw po siya sa mga Japanese business group at sa Filipino community. Ayan. No? Sama tayo dyan. Sige po. Naku. Pero teka lang, Sen, ano pa ba yan? Merong magandang dapat yung mapag-usapan pala ngayon, no? Yung ano ba yung sinabi ni dating Speaker Martin ukol dun sa I am not the mastermind. Yun, yes po. Hindi daw po siya ang may at ang tinuturo niya ay ang executive. Pero nilaglag niya yung sarili niya eh. Bakit doon sa kanya statement to ba? Meron? Hindi, pag sinabi mong I am not the mastermind, di alam mo yung mastermind. Oh. Yun po ba? Kilala mo? Napakasimple naman yun ang nun. konotasyon nga pala nun. Napakasimple naman nun. Hindi ako Kung mastermind. hindi ikaw ang mastermind, ay kilala mo kung sino. Tama o hindi? Tama po. Kaya mo nasabing hindi ikaw ang mastermind. Kaya nga ako nagtataka kung bakit gano'n ang pinag-umpisahan ng kanyang statement eh. No, ang laki ng ang laki ng impact nun na. Di ba? Pero, ang itanong mo muna, bakit siya nagsalita? Ba't siya gumawa ng isang public statement? Totoo nga po. Alam niyo sir, maging sa social media, nagtatalo-talo ngayon, ha? Sabi nila, baka Wala drama na lang tayong yan. oras, Di po, mga ano pa po, 20 minutes pa tayo sa Sabi niya, sabi niya, drama lang yan. Sabi na ba, hindi, laglagan Parang yan. ayaw ko ng pag-usapan niya. Ganun ba? Di sige po, wala tayong magagawa. Hindi kasi Hindi, bumabawi lang ako. Kasi kanina yung gusto kong pag-usapan, sinasara na yung dalawa eh. Yung sara ko ngayon. Hindi, para makarami tayo, Sen. Para makarami lang ho naman tayo. Tayo naman pinigilan kasi siyang umalis ng bansa, Jen. Oo nga. Magpapa-check up lang naman daw sa kanya eh. Singapore. At babalik din. Hindi, nahingi siya ng travel authority sa
Secgen. Opo. Kay Boji D. Kay Speaker Boji D. mismo. Binigyan Opo. naman siya. So, through the Secretary General, kasi ganun ang procedure eh. Opo. Pagka, okay, sabi ng Speaker, so, yung Secgen gagawa. Gagawa. Yung ministerial yun automatic. Aha. So, si Cheloy Garapil, Nag-issue. binigyan siya. Opo. April 20 yun, Jen. Aba, nagtaka naman ako, si Boying, si Ombudsman, Pumapila si Ombudsman Boying. Opo. ang aking matalik na kaibigan. Ay, opo. Alam niyo, sparring partner niyan. Opo. Hindi, kaibigan ko naman yan talaga. Opo. Hindi ka. Hindi po pwede. At humingi siya ng isang, ano man tawag doon? Precautionary hold departure order. Oo. Yan, oo. From the Sandigan Bayan. Sandigan Bayan po. Na Kasi nagbigay Sandigan- naman. Yan na nga po. Oo. Kinabukasan, gumawa ng statement. Ayun nga. yung So may video. impact kay former speaker. Bakit alam mo bang si speaker at saka si Boying, Opo. Boying ang sinasabi ko dahil kaibigan ko naman yan, Opo. fraternity brothers. Magkaprato ba sila? No, Upsilon yan. Upsilon yan. Oo. Siyempre, pag may fraternity ganyan. Opo, lalo sa mga abogado. Teka muna, pati ako medyo, sabi nga nila na, mapapatas ng kilay si Jen dito eh. Parang ano niya Teka nangyari muna. pag nagkaganon. Sabi nga, Jen, Oo. Nagkasabi. fraternity brothers tayo. Ano ba ito? Di ba may sumpaan tayo, mga bra? Oo. Mga ano tayo eh, Pratt brothers. Opo. Ba't nagaganito? Di ba? Ayan, siguro medyo, yan ang i-process mo ngayon. Kaya nagsalita ngayon. Oo. How can I be the mastermind? Yan ang tanong na nagsambulat ng napakaraming implikasyon. Yun na nga. Di ba? Una, how can I be the mastermind? Sabi niya. Alam mo ang mastermind. Ayun. So, opo. ibig sabihin, Yun ang magiging ibig sabihin nun. Opo. Oo. he did not completely remove himself Oho. from the anomaly. Hindi lang siya mastermind. Hindi nga lang siya. Yun na. Nag-deny siya na siyang mastermind, pero handa siya na sabihin, oo, kasama ko dyan. Pero hindi ako ang nagpasimuno niyan. Hindi ako mastermind. Yun ang implikasyon nun. Marami daw siyang alam eh. No? Di ba? Sa kasalukuyan, saka sa dating administrasyon, yun po ang binabanggit niya. So, marami siyang alam, pero hindi siyang mastermind. Sen. Hindi na niya dinideny ang kanyang involvement dito. Pero pinakikita niya, he's only calibrating his possible culpability. Opo. Saan kaya ako? Hanggang dito, dito, o dito. Pero ang involvement nandun. Oho. So, yun ang negative implication ng kanyang pagkakasabing, how can I be the mastermind? Ang tanong naman ni Nelson, why not? Ba't ka hindi ikaw? Di ba? How can't you be? Sabi ni Nelson eh. You can be. Anong pag-usapan pa natin dyan? Nagturo siya eh. Di ba? Opo. Sabi niya, the national budget does not depend only on one person. Di ba? Oho. So, parang natago siya sa complexity ng bureaucracy. Opo. Sabi niya, inano niya yung budget process. Di ba? Opo. Preparation, executive department. Authorization, Congress. Ito na yung ano eh. Ito na yung budgetary process. Authorization yun eh. Aha. Babalik ngayon sa executive execution. Yun. Di ba? Yes po. So sinasabi niya, hindi lang naman. The budget, totoo naman eh. Ay, ba't mo sinasabi ngayon yun? So, sinabi mo ngayon na, teka, talagang ang involvement nito umikot sa dalawang departamento. Tama? Tama po. Kasi mukhang tinuturo niya, executive, sa pamamagitan daw po ng DPWH. Tapos implementing agency. tinuro niya si, anong pangalan? Si Saldi at saka si dating Senate President. Oh. Nakalimutan niya. Ako, wala akong gustong kampihan dito. Hindi ko mo kasama ko sa Senado si Opo. dating President, Senate Escudero. President Chis Escudero. Oho. Nakalimutan yata niya na si Chis, Opo. 2025 lang siyang naging Senate President. Ang pinag-uusapan ng anomaly rito,
2023, 24, 25 na siya ay House leadership. Siya ang speaker. Sa mismong speaker. O of the sino House. yung mas involved kaya? Hindi, ang binabanggit lang doon sa kanya statement. Kahit na inaalis mong involved, pero si Cheese 2025 lang na Senate President. Ikaw, you sat as a speaker for the rest of this period where the anomaly began and Ended. terminated. O sino ngayon ang merong mas malaking Mas malaki, culpability? Ito yung implication ng kanyang statement eh. Ayun. Dahil sasabihin niya, nagbigay naman ako ng ng statement sa ICI. Oo, nakipag-cooperate nga rin siya sa mga investigation na ginagawa, Sen. No, sinabi niya, I kept my silence in respect to the legal process. Bakit, Jen? Yung legal process ba, sinasabi niya, kailangan kang magpakatahimik? Walang sinasabing gano'n. Walang ganon. Oo. The legal process will proceed whether in silence Tama. or otherwise. Oo. Abay, teka muna, pinagtatalunan nga namin sa Senado eh. Inimbita ka eh. Hindi ka dumating. Oo. Doon makakapagsalita ka. But you chose to be silent. Pangatawanan mo. Sasabihin mo, in respect of the legal process. Teka mo, pinatawag ka eh. It's part of the legal process. Oo. Inimbita ka eh. Hindi siya pumunta. Yung naman nagpatawag naman kasi. Hindi ka dumating. Dapat sinabpina mo. Sabi meron niya, nga raw pong ano. Oo, dahil kasi meron kasi tayong interparliamentary courtesy. Courtesy tayo dyan. Opo. O, kasi yung courtesy, paggalang. Yes po. So pag kasi pinilit natin, Nawawala yung paggalang. nambabastos tayo. Kabaligtaran ang mangyayari. Ayaw nating mambastos. Yun lang ibig sabihin eh. Yes po. Jen, Nelson, ang taong bayan hindi mo lang binastos eh. Ninakawan mo nga ang taong bayan eh pagkatapos nahihiya ka pang bastusin yung isang tao na pinaghihinalaan na siyang mastermind dito. Oo. Yan ang hindi ko maintindihan doon sa taong yan. Kung bakit ayaw niyang ipatawag. O, ito sasabihin na naman niya, in respect to the legal process. Ito namang isa. Sa paggalang niya sa process, nagpakatahimik. Paano mangyayari yun? Inconsistent. Oo nga, no? Oo. Nagkabangga. Yan ang dapat malaman ng tao. Nagtatakipan kayo. Ha? Nagtatakipan kayong dalawa. Kaso sa mga pangyayari ngayon, Sen, mukhang kahit pag magtakipan pa, lumulusot talaga. Lumalabas talaga ang katotohanan. Sasabihin niya yung... ako naman ako ang speaker. Oo. I have general supervision Opo. over Napakalakihan niya ng the Kongreso. committees. Oo. But I do not control them. Yan. Oo. Ano sabi ni Nelson? So, Bulitin natin, ha? I have general supervision over the more than 80 committees of the House of Representatives. But I have no control over them. yan. Sabi ni Nelson, Oo. tell it to the Marines. The 18? Tell it to the 18 Marines. Ay, nako. Anyway, Sen, ano ha? Wala na tayong oras, di ba? Opo, public service announcement lang tayo. Ang pangalan po ito si Clyrem J. Nuevo. Huling nakita po noong April 17, 2026. Diyan daw po sa Phase 1 Overpass Taguig. 17 years old po siya. Nakadamit po ng kulay red. Ano ha? Mayroon pong tatak. Ang kanya pong nanay, si Janice Nuevo, kung sino man po nakakakita dito sa taong ito, bigay alam niyo po sa kanyang nanay, 0993-392-6755. Ayan. Happy birthday po kay Ma'am Ruby Montalban, na talagang number 1 tagahanga daw po ni Sen. Dante Marcoleta. Yan, mula po kay Kuya Eman. Salamat ng marami, Kuya Eman. Sabi naman ni Ka-Abed Dula. Ka-Abed, marami pong salamat. Pakibati po ang Ka-Julius ng Kutud. Ayun, lokal ng Kutud. Kutud. Opo. Kapas yata yan eh. Kapas Tarlac. Kapaso ba ito? Ayun, Ewan ko, kakutod data yun. Di ko alam Kakutod. Sa amin no kasi sa Bisaya, kautod. Kapatid ho yun, utod. Ito naman sabi ni Ka-Abed Dula ay ang Ka-Julius dapat ang kanyang pamilya. At ganoon din po ang Ka-Dennis Suliman na lagi din daw po nakasubaybay sa atin. Ano, ha? Salamat po. Pakibati daw po ang mga dandyan sa Mitsubishi Balibago Angeles kay Boss Romel
Tatay Jess, Christina, Nelvin at saka kay Kevin. Ayan. Baka may pahabol ka pa dyan, Nelson. Ayun, binabati rin natin si Kuya Mark Elvin Lozano. Diyan, ito pa yung nasa Australia na. Kasama natin dun sa, nung kinover natin yung baha. Ganon. Oo. Saan nga ba yun? Kalimutan ko. Sa Kalumpit, Kalumpit, Bulacan. oo. Lokal ng Kalumpit. Yung bahang Lokal hindi- ng Bulusan. Oo. Yan. Kumusta na kaya yung mga kababayan natin dyan? Baha pa rin daw. Baha Ano pa rin? Talaga si naman, Ate Badet Hora, Engineer Badet Hora, nakatutok daw po sa ating palatuntunan. Marami pong salamat. Kumakamusta po kay Sen Dante at ganoon din po kay Ate Maida Maligaya. Kamusta po? No? Mga taga riyan daw po sa lokal ng San Benito, distrito ng San Pablo City, Laguna. Yan. Ayan. At alam nyo ba, sa April 26 ay 58th anniversary po ng Radyo Agila DCEC. Aba, congratulations. Ano? At 26th anniversary naman ng Net25. Ayan. Congratulations din po sapagkat ang page daw po ni San Dante Marcoleta Yan. ay nasa 3 million followers na. Wow! Mantakin mo, 183% increase, Sen. 3 million? Ayan o. At yung nag 1 million ba tayo, anong pinakain natin? Anong bang binili natin to? Abay, bongga-bongga tayo nun, Sen. Ito, 3 million ito, Sen. At saka pinakain natin si Sendon. Ay, oo. Oo. Hindi ko naiintindihan yung significance ng 3 million. 3 million Paliwanag nyo, ano ibig sa sabihin social nun? media po, ganyan na karami. At yung 3 million na yan, Sen, 15 million tayong Pilipino eh. Ay, yung iba Hindi, doon, ibig sabihin, kakunti lang pala. walang hindi po, Facebook. kasi Ganun ba yun? kasi halimbawa ako, isa, yung miyembro ng pamilya ko, marami kami. Ibig sabihin, automatic yun Sen, kasama na lahat yun. Kaya yung 3 million, malamang times 5 po yan. Aha. Ganun po At saka yan. parami pa yan. Times 5. Times 5 po yan. Isang pamilya, isa lang ang ano nila. Kasi minsan po may mga ganun ang pangyayari. Saka maraming hindi nagpa-follow. Marami po nag-follow, Sen. Maraming hindi nagpa-follow, Oo. pero sumusubaybay. Opo. Pero sapat na pong batayan yan para Magpakain tayo. magkaroon kayo ng mantika sa langit. Sabihin nyo sa akin, Opo. kung ganyang kalaki ang bilang, gaano naman yung interesado doon sa pinag-uusapan natin? Ah, Ay madami. di, 98% yan, Sen. 2% lang ang nag-aabang dyan na magkamali tayo o kaya naman ay basher. Pabayaan mo na yung mga... Oo, ganun talaga. Ang sinasabi ko, yung sumasang-ayon sa atin, mga ilang porsyento. Mga 98% yan, Sen. Kaya ka nag-follow sa inyo. Ba't tayo magpa-follow kung hindi naman sila papabor sa atin? Ano? Tama. Ganun karami ho yan. Pagka ganyan ang sagot ninyo, pwede tayong magmerienda. Ayun, sabi ko na nga ba. Ay, nako. Sen, marami pong salamat. Masaya ang ating talakayan ngayon. Nako. Salamat din sa inyong dalawa, lalong-lalo na sa ating mga sumubaybay na mga kababayan. At sana po, dahil sa init ng panahon, ay nagpapahinga rin kayo. Sa gabi naman, masarap sana po ang inyong mga... Anong tawag doon, Je? Hapunan. Hapunan. Opo. Oh, yan. Oo. Ayan, si Kuya Jazz Vlog ng La Union. Kuya Jazz, marami pong salamat. Ay follow nyo rin daw po yung page ni Kuya Jazz Vlog at saka ni Teacher Mark Reacts na lagi po nakasuporta din po sa ating palatuntunan. Ano, ha? Okay po, ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Dahil Friday ngayon, happy weekend and see you again on Monday.